magandang Jensan! Maayong buntag sa kaninyong tanan. Wow! Obviously po, nandito po kami ngayon sa Jensan to revisit the farm of Captain Bong, also known as Captain James Riamon, of the Felicidad Organic Farm and Orchard. Hindi nakakatuwa naman tong farmer na pinuntahan natin ngayon kasi dati siyang commercial flight pilot. Pero what brought him back to farming, di ba? At saka hindi lang just farming, pero yung matututunan natin ngayon dito yung going back to basics using Vermity. Oh, Let's go! So, Kap Bong, ano nga ba itong Vermity? Ano bang kaibahan ng iyong Vermity brewer sa Vermity brewer ng iba? Ay, ganito. Pero bago sa lahat, kailangan siguro umpisahan natin, ano ba yung vermiculture? Correct. So, bakit napakaganda ng worm, no? Kung titingnan natin, siguro pwede natin umpisahan yan sa forest. Bakit sa forest ay walang insecticide, walang inorganic fertilizer, but everything is healthy. So, ang basic na papel ng worm ay kainin yung mga bulok para gawing fertilizer para sa halaman. Pag kinas nila yung kanilang pupo, may liquid na tumitigas. And those are liquids ng growth hormones. Tapos yung microbes, we know microbes multiply pag nasa tubig siya at hinanginan mo siya. Good microorganism will always prosper with oxygen. Pero ang dapat natin tandaan, ang nitrogen at some elements will only appear when the microbes start eating the biomass. Kahit na, for example, meron kang plat, tinamnan mo yan, sige lang lagay mo ng vermicast, mamamatay pa rin ang lupa. Kasi, nandun ang microbes, wala siyang makain. So, you need a biomass, no? So, ang fertilizer na namin sa plat namin is just a simple salvinia or tinatad na lili or asola, nilagay sa ilalim ng plat, tinakpan, bago takpan, nilagyan ng vermicast or vermity. Then, start kumain yung maglalabas na sila ngayon ng nitrogen, yun ang pagkain ng halaman. Okay, so balik tayo. So, vermicast. Marami siya nung microbes. Bakit natin siya i-vermity? Okay. Ibubrew natin siya para siya mag-multiply. Okay. Ano bang special dito sa bakit nakakuha ng invention patent itong invention na ito, no? So marami kasing klaseng patent yan. And the top is invention patent, which means that walang katulad. The microbes nasa loob ng vermicast. So we need to separate the microbes from vermicast. If you add a mechanical movement pangtanggal ng vermicast, ang mangyayari niyan, you need expenses na naman sa sa paggawa, kuryente. So, ang ginawa namin dito, the bubbler that multiplies the microbes, siya mismo ang pantanggal ng ng vermicast, no? That's why we make a tube which we call agitator. Kung makikita mo itong brewer natin, ay double barrel siya, no? So, mamatay masira man yung isang pump, meron ka pa ring magaganap na brewing continuous, no? So, in a matter of 3 days, you multiply the microbes more than 500 times. Sa kanyang nagagawa, mas napakamura ng presyo niya. Yun talagang sinadya namin para yung mga small farmers capable of buying this product. Ngayon, after 3 days, ang mangyayari kasi niyan, for the first day, wala pa multiplication masyado, no? Maglalabasan pa rin yung mga mother microbes. On the second day, lalagyan na namin yan ng sugar, muscovado, or molasses, no? Yung yun ay pagkain ng mikrobyo. Kaya on the third day, pag harvest namin, you have a highly concentrated microbes.
So dahil highly concentrated yung microbes mo, we dilute this 1:15. It means in every part, there will be 15 parts of water. So sa isang backpack, you need only 1 liter. In other words, meron kang 2.5 grams of solution that is good for 1 hectare spray. And it costs you 100 peso per hectare. Sa Compostive Brewer ay punong-puno ng hangin, kaya nakaka-assure tayo na good microorganism has been produced. Sa sobrang dami ng good microorganism, i-overpopulate niya yung lugar, mag-i-starve yung bad microbes. So pag nag-starve yung bad microbes, ang mangyayari, mamamatay sila at magiging healthy ang halaman tulad sa forest. Epekto na to ng vermi, ano? Epekto ng vermi. Kung makikita mo, walang insects, walang ano. Oo. So hindi mo kailangan ng pesticide. Kagat-kagat. Hindi mo kailangan ng greenhouse. Just remember, this is in an open field. Oo. Yan. Tapos gano'ng kadami ang harvest mo dito sa isang bed? Nakaka 15-20 kilos yan sa isang bed. So ito yung aming vermiculture place, no? Looks like black gold. Yeah. Oh. We call that black gold. Black Ito- gold kasi, para maintindihan nila, kasi nagbibigay ng pera. So ang pag-harvest niyan, kukuhain mo na yung worm. Pag nakuha na yung worm, at saka i-screenin ng 316, no? Itong pure ginagawa talaga, niya. Pure. So kung makikita mo ito na yung African Nightcrawler na napaka-popular sa buong Pilipinas. Yan yung piso isa. Piso isa. Yung 1 kilo na nilagay mo dito sa 1x4 plant becomes 3 kilos. 3 kilos in 3 From months. in 3 months. So from there lang kita ka na. Okay, Cap. So, anong gusto mong iparating sa ating mga nakikinig? Ang pinaka-importante sa lahat, ang organic farming ko ay mas mura kesa sa inorganic farming. Pangalawa, yung ating mga farmers hindi magkakasakit. No? So hindi sila magkakasakit. As well as yung kumakain. So 15 years na ho kami sa organic farming at alam namin na sustainable. So, samahan nyo kami po ulit next week for more episodes of OA Ako.